From Fabe Marshall Guerrero, NBA basketball accessories naman please. Well, ilan lang naman ang accessories dahil yung iba naban o pinagbawal na ng NBA. Pero sige, isa-isahin natin yan. Unahin na natin yung nasa taas, yung headband. Bukod sa naging fashion statement ang headband, ang purpose talaga niyan ay para pigilan yung pawis na bumagsak mula ulo papuntang mata. Konting trivia lang, isa sa mga unang gumamit niyan sa NBA, si Slick Watts noong 1970s. Isa pa sa mga unang nagpasikat niyan ay si Wilt Chamberlain, pero nung mga 2000s era, mas sumikat pa yan na ipinapartner pag yung buhok cornrows gaya nila Allen Iverson, Carmelo Anthony at iba pa. Nag-evolve din ang headband at nauso pa yung tie back o yung parang ninja style. Sa tennis, madalas makita yan, pero sinimulan din siyang gamitin sa NBA mula noong 2018. Ang natatandaan kong gumamit niyan ay sina Jrue Holiday, Jimmy Butler, Montrezl Harrell at basta madami yan sila. Pero isang taon lang, ipinagbawal na din ng NBA dahil daw sa safety at size concerns o pwede daw kasing makapitan yon dahil nga medyo mahaba. Ewan ko anong trip ng NBA. Si Rondo naman may pagkakataon na gumamit ng headband na nakabaliktad yung logo ng NBA. Dahil doon, naglabas ulit ng rule ang NBA na bawal daw ulit yon. Si Rondo tuloy halos ayaw na mag-headband after nun. Sunod, mouth guard o mouthpiece. Ito naman ay para protektahan ang ngipin, panga at malambot na bahagi ng bibig sa mga impact. Dahil sa mga banggaan, baliyahan, nakakatulong siya sa mas mababang rate ng dental injury. Kilala dyan si Steph. Kaso imbis na pang-guard sa mouth, madalas makikita mo siyang inangat-gat yung mouthpiece niya. Minsan pambato din pag sobrang galit na siya. Hindi naman required ang paggamit ng mouthpiece. So madami ding NBA player ang hindi gumagamit niyan o hindi sila komportable. Next, arm sleeve. Ang unang gumamit niyan si Allen Iverson noong 2001. Nagkaroon siya noon ng bursitis sa kanang siko. Kaya para makapaglaro pa din siya, binalutan nila yung braso ni AI ng compression bandage para mabawasan yung pamamaga. Pero habang suot niya yun, umiscore si AI ng 51 points. Kaya kung nung una naging temporary solution lang siya sa injury, kalaunan naging fashion statement na din yun ni Iverson. Laking panghihinayang nga daw ni Iverson na hindi niya pinapatent yon. Kung alam niya lang daw na sobrang sisikat yon. Pero ngayon, hindi na siya simpleng tube style lang o tela. Yung mga arm sleeve ngayon, may padding na sa bandang sikuhan. So parang naging elbow pad na din siya. Yung mas maliit na version niyan ay yung wristband. Yun naman para hindi gumapang yung pawis papunta sa kamay na magiging dahilan para dumulas yung bola. Yung mas maliit pa ay yung NBA Baller o silicone wristband. Ito feeling ko pamorma na lang talaga. Pero nung sinearch ko, parang wristband din daw to na tela na nag-a-absorb ng pawis. Ewan ko lang din. May ilang din nagsasabi na may baller daw na nakakapagbigay ng energy o power balance. Pero para sa iba, placebo effect na lang yon dahil wala namang konkretong scientific basis. Isa pa, yung leg or knee sleeve. Isa yang support sa tuhod o binte. Nagbibigay ng compression para panatilihing warm ang muscles, mas magandang blood circulation at mabawasan ang swelling o discomfort. Pwede ring shock absorption sa mga impact kapag bumagsak o tumama sa court floor o ibang player. So hindi lang siya sa mga may injury, kundi pwede ring preventive or compression purposes. Meron ding tinatawag na ankle brace. Ito baka din nyo na ito napapansin. Madalas kasi nakaterno na to sa medyas. So based sa pangalan niya, pang-suporta yan sa ankle ng player. Either may injury or kahit wala para lang makaiwas sa injury. At meron ding protective face mask o goggles. Ang pinoproteksyonan naman ito ay ang mga injury sa parte ng muka. Pwedeng broken nose, cheekbone fracture or after surgery protection. Yung goggles, alangan naman sa tenga yon. Meron din silang ginagamit na compression shirt o yung laging suot ni AD. Para naman yun sa mga muscle support at stability at panatilihing warm ang muscles at ma-improve ang mga circulations. Ito, hindi naman to accessories pero sama ko na din yung rosin powder o grip powder. Ito yung nilalagay nila sa kamay bago pumasok sa court para mas kumapit ang bola. Galing sa natural resin o pine tree. So hindi siya normal na pulbos o talc na pampadulas na ginagamit sa mga bilyaran. Tinutulungan ito alisin o i-absorb ang pawis sa kamay, lalo na sa hot gym o high intensity game. So mali kung iniisip mong mas lalong dudulas ang bola kung maglalagay sila ng pulbos sa kamay dahil hindi ordinaryong powder yung gamit nila. Meron pang isa, yung sleep knot o yung sticky pad na tinatapakan nila bago ang game. Minsan nakikita nyo yun na parang may tinatanggal silang sticker sa floor bago nila tapakan. Ginagamit naman yon para mas kumapit yung sapatos sa floor at hindi madulas yung shoes. At dahil sticky nga yung mat na yon, nakukuha nun yung any oil, alikabok o kahit anong dumi na nasa outsole ng sapatos ng players. So yun, isa lang yung tanong, ang haba ng sagot. Palike na lang ako kung nagustuhan mo at paki-follow or subscribe na din baka naman ng ating channel para sa susunod pang NBA Kwentuhan.